Ang paghukom sa 2026, Sara Duterte haharap sa bagong impeachment at kriminal na kaso. Sa pagpasok ng taong 2026, lalong umiinit ang usaping politikal sa bansa. Ang pangunahing sentro ng atensyon, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Matapos ang procedural reset noong nakaraang taon, nakatakda na ang muling paggulong ng usaping impeachment at mga seryosong kasong kriminal laban sa kanya. Narito ang detalye kung bakit kritikal ang taong ito para sa pangalawang Pangulo. Una sa lahat, markahan ang petsang ika-6 ng Pebrero 2026. Bakit? Dahil sa araw na ito, tapos na ang tinatawag na one-year ban o ang isang taong proteksyon laban sa impeachment. Ayon sa dating Justice Antonio Carpio, hindi nawala ang mga ebidensya noong 2025, sadyang hindi lang tumugma sa tamang timing. Ngayong 2026, wala na ang legal na harang na ito. Ang Kongreso ay obligado ng aksyonan ang anumang bagong reklamo na ihahain laban sa kanya. Hindi lang ito basta-bastang reklamo. Ang nakasalang ay ang tinatawag na totality of conduct. Ibig sabihin, hindi lang isang pagkakamali ang tinitingnan, kundi ang kabuuang asal ng Vice-Presidente. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o ang sadyang paglabag sa saligang batas, ang betrayal of public trust o ang pagtalikod sa tiwala ng sambayanan, at graft and corruption. Ang pinakamabigat na ebidensya, ang mahigit 612.5 million pesos na confidential funds noong siya pa ang nasa OVP at DepEd. Ayon sa investigasyon, may malalaking butas o liquidation gaps sa kung paano ginastos ang perang ito. Imbis na sagutin ang tanong na saan napunta ang pera, mas madalas umunong atakihin ng kampo ni Duterte ang mga nagtatanong sa halip na magbigay ng malinaw na paliwanag. Hindi rin marites o sabi-sabi lang ang basehan. May mga buhay na saksi at sinumpaang salaysay o affidavit. Nariyan si Ramil Madriaga at Jimmy Cuban na nagtutugma ang mga kwento tungkol sa kung paano inilabas at ipinasa ang pondo. Sa batas, kapag nagtutugma ang mga testimonya ng mga saksi, ito ay matibay na batayan para sa kaso. Bukod sa impeachment sa Kongreso, may hiwalay na laban si VP Sara sa Office of the Ombudsman. Nahaharap siya at 15 iba pa sa mga reklamo ng plunder o pandarambong. Ibig sabihin, kahit makalusot siya sa impeachment, kailangan pa rin niyang harapin ang mga kasong kriminal na maaaring maghantong sa kanya sa kulungan. Ang pagiging halal na opisyal ay hindi lisensya para umiwas sa pananagutan. Ayon sa mga eksperto, ang pananahimik sa harap ng mga facts ay may sariling bigat sa batas. Ang tanong ng bayan na anong nangyari sa confidential funds ay hindi isang slogan kundi isang karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon. Sa taong 2026, hindi lang ang pangalawang Pangulo ang susukatin ng kasaysayan. Susukatin din ito kung gaano katatag ang ating sistema ng hustisya sa pagpapanagot sa mga makapangyarihan. Dagat o dignidad, ang totoong halaga ng pagtindig sa West Philippine Sea. Sa gitna ng mga mainit na diskurso sa Senado, naging usap-usapan ang naging pahayag ni Senador Robin Padilla na tila wala raw mapapala ang Pilipinas sa pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Ngayong araw, hihimayin natin ano nga ba ang totoong nakataya sa usaping ito. Ito ba ay politika lang o ito ay usapin ng sikmura? Magsimula tayo sa realidad. Kapag naririnig natin ang katagang sovereignty o soberenya, madaling isipin na pangmatalino lang itong salita. Pero sa ating mga mangingisda, ang soberenya ay simpleng nangangahulugang makakauwi ba ako ng may huli para sa pamilya ko? Madaling sabihin na huwag na lang manindigan kung hindi ikaw ang nasa gitna ng laot. Hindi si Senador Padilla ang hinaharang ng dambuhalang barkong bakal. Hindi siya ang binobomba ng water cannon habang lulan ng bangkang kahoy. Para sa ating mga kababayan sa Masinloc at Zambales, ang pagtindig sa West Philippine Sea ay hindi option. Ito ay laban para sa kanilang pagkain sa mesa. Ang pangunahing tungkulin ng gobyerno ay simple: protektahan ang kanyang mga tao at ang kanilang kabuhayan. Kapag ang isang opisyal ng bayan ay nagsabing wala tayong mapapala, parang sinabi na rin niya na ayos lang isakripisyo ang kabuhayan ng maliliit na Pilipino kapalit ng huwad na kapayapaan. Ang diplomasya o pakikipag-usap sa ibang bansa ay hindi nangangahulugang pagyuko. Maaari tayong makipag-usap habang malinaw nating ipinaglalaban ang ating hangganan at dignidad. Dahil ang pakikipag-usap ng walang paninindigan ay hindi diplomasya. Ito ay
pagsuko na binalot lang sa magandang salita. Kapag ang sagot natin sa panggigipit ay katahimikan, ang mensaheng ipinararating natin sa mundo ay ayos lang na abusuhin nyo kami. Ang normalisasyon ng pang-aabuso ay nagsisimula sa mga pahayag na nagpapahina sa ating karapatan bilang isang bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga mapa o guhit sa dagat. Ito ay tungkol sa mga batang nagugutom dahil ang kanilang mga ama ay hindi na makapangisda sa sarili nating dagat. Kapag nawala ang ating karapatan sa dagat, ang totoong nawawala ay ang kinabukasan ng mahihirap na pamilyang Pilipino. Ang tanong na dapat nating itanim sa ating isipan ay hindi teorya kundi prinsipyo. Kung hindi kayang ipaglaban ng isang kinatawan ng bayan ang dagat ng kanyang sariling mamamayan, anong klaseng kinatawan siya? Sa usaping ito, walang neutral. Sa bawat pahayag, may dalawang panig lang. Ang mga tumitindig para sa Pilipino at ang mga puwapayag na tayo ay tapakan. Ang ating dagat ay ating buhay. Ang ating karapatan ay hindi negotiable. Mananatili tayong gising at mapanuri para sa ating bansa. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses
inyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin